Magandang buhay po sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Ngayon po magre-review lang tayo. Kukumpara natin naikumpara natin ang duko versus longkong. Ikukumpara naman natin itong longkong versus native. Yan, oh. Nakikita nyo, ano po yan, longkong. Kamukhang kamukha siya ng native. Kaya tingnan natin yung kanyang pagkakaiba. Base sa yield, base sa physical appearance, ano po, sa lasa, at sa potential income niya. Yan, oh. Medyo umaga po ngayon. Gandang buhay po muli. Yan o, mga hinog na yan o. Hinog na yan. Longkong. Pupuntahan natin yung isang longkong doon. Doon tayo magkukantuhan. Ang lasa po ng dahon yan ay sobrang halos walang pait. Yan o. Kamukha po ng native. Tingnan nyo po ang dahon. Yan o. Ako'y mamimintas ngayon. Malilimot ang durian. Tingnan, yung talbos niya ay tingnan dahon, kamukha ng native. Hanap tayo ng native dito. Doon sa ako ng may native eh. Yung kanyang sakit ay katulad din ng native. Ayan o, nagkakatuyo. Pero ito kahit may sakit, makikita mo nabunga. Sa yield, ang native po talaga ay nasisiro. Ito hindi. May ilang zero din, pero makikita mo pa mayroong magbibigay ng isa, dalawa, naluwig yan o. Mapakadalang po yung masiro. Ang pananim po niya noong una ay 500. Ngayon ay nag-35, nag-5 piso yung stick at igagrap mo lang. Yun. Nag 50 pesos, nag 150. Malaro ang ano niya, ang presyo niya. So ito natin. Ito yung longkong. Yan o. Buo siya. Pero same din lang with native. Nagaano po yan, nagbubuo-buo. Mamaya yung sa dulo ng video ay ating papakita yung native. Itong longkong doon sa silangan. Kinalula ay makikita nyo. Yan o. Kukuha lang tayo ng pang thumbnail. Ayan o. Hindi pa masyadong hinog ito. Yan o. Madalang dito pero sa dulo pakita ko sa inyo sobrang dami yun o, sa ilalim yun o, same lang ng sakit. Ang longkong po, longkong muna itong ating nire-review. Ang longkong ay native ng Thailand. Ang native naman natin na Lanzones ay native from the Philippines. Ano po, yun o, ito nyo. Ang ganda tingnan pagka ano, same din lang sila ng pest, fruit fly ang mga pest nya na napakakukulit. May gamot naman po dyan, yung hindi po spray ng lason. Spray mo sa bote ng 1.5 na kulay dilaw. Chemical din siya kaya less ang effect. May bibili mo siya online. Pag in-spray mo yun, didikit, patay. Hindi katulad ng pesticide na hindi po yan napapatay ng pesticide. Spray ka ng spray, lilipad lang po yun. Sure yung nadikit. Mababawasan po ang ano, contact mo sa chemical at hindi siya masyadong pollutant. Ano, tulong ka pa sa environment sapagkat yung mga bote ay atin pong naiipon. Sa presyo po, ang longkong ay nabibili ng 150 ang kilo. Ang native 75 kalate, no? Nung unang labas po niyan, nabibenta siya ng 500 dahil siyempre alam mo naman 'yun, kita niyo. Ay langaw pala 'yun. Ang mindset ng tao kapag bagong prutas mahal at pag nakabili ka ay medyo social ang dating mo, kaya iba na pag bumili. Ayan o. Ayan o. Punta po tayo doon sa isa sa native. So maliwanag na ako. Kino-compare ko na para makita nyo ang pagkakaiba nito doon sa native. Ang puno niya almost the same. No, walang nag-grap ng seedling. Pero itong longkong, pagka sinidling mo, ang performance niya ay 20 years na hindi pa nabunga. Ano? Ang native, mga 10 years na bago bumunga. So yun, sa yield po ay mas marami ang native, ang longkong kung malaki ang canopy. Same din with native, nakabase siya sa canopy sa mga brands na bilang. Kung marami yung brands, mas maraming income. Pag nagkasakit ang native, hindi na nabunga. Ulitin ko lang, baka malimutan natin. Ang longkong kahit may sakit na, nabunga pa. Hindi nasisiro ang longkong, ang native po ay nasisiro basta na bagyo po yan
almost zero na po yan. So kitang kita na ganun ng pagkakaiba, no? Zero versus with yield ay mahirap na kalaban po yan. O punta tayo, doon tayo magko-conclude sa native, ano? Wala tayong maraming hinog pa ngayon na longkong, pasensya na. So doon tayo magko-conclude, ano po. Pagkukumpara din natin sa sunod na video yung itong apat na variety: longkong, native, duko at Davao. Huwag po kayo alis, sundan nyo lang po mga video at mag-subscribe po kayo para updated kayo sa ating mga upcoming videos. Punta po tayo sa native. Ito pa mga kagre yung aming ibang longkong, oh. Yung amos niya katulad din lang ng native yung amos. Ito rin lang siya, oh. Ang sakit niya. Same with native, oh. Nag-reject din siya. Ang tawag po dyan sa amin is kabayo. Yan, oh. Kabayo po yan. Yan, oh. Kita niyo, bulik-bulik din. Yun. Oops. Oh, diba? Kamukhang-kamukha ng native yung itsura. Nangingitim pagka may mga guyam-guyam. Ayan, oh. Ayan natin to. Tanggalin natin to para maganda-ganda. Ayan, oh. Ganda ng araw, oh. At yun, oh. Punta tayo sa iba pang native namin, longkong. Ayan po, tingnan nyo, mas malapit-lapit ito, oh. Yan, ang dami na, oh. Araw-araw tayo magbibideo. Yan, kita nyo, ito to. May mga bungi-bungi din, oh. Hindi totoo yung ano na, ano sila, same din lang sila ng katangian ng native. Nanlalaglag kapag ka init ulan, nanlalaglag yan, naputok. Kita nyo to, reject. So yan, oh. Oh, tingnan nyo po ito, oh. Daming kabayo, oh. Yun, putok yun, oh, yun. So yung sakit niya ganun din talaga. Sa yield nga lang talaga magpapanalo. Ayan, oh. Dami, oh. Siksikan. Kaya lang grafted siya, maliit ang puno. Ang native naman malaki ang puno. Pag dami ng canopy noon ay talaga namang talo yan. Kahit ano, malaki ang value niya at yung price niya ay mas malaki. Talo po yan sa pagdating sa yield. Kung depende nga sa puno, na size ng puno ng native. Pero commonly ay matatayog ang native. Ito po mga kagre, yung pinakamabunga namin longkong. Tingnan nyo, oh. Ang dami niya, no? Grabe, ano? Dami. Oh, may bungi-bungi kompleto na yan ang description. Yung canopy, tingnan nyo mabuti, oh. Lawak din. May edad na rin yan. Ilang taon na yan namumunga. Depende po yan sa ano, pamumunga niya, eh. At sa taon yung canopy niya, doon nakabasa ang yield. So naway nabigyan ko kayo ng kaalaman. Punta tayo sa native variety. Ayan, nandito na po tayo sa isang ready to harvest na. Kaya tayo nag-video na native. Ito yung kamukha. Ayun, mayroong may sakit doon. May putok, oh. Kompletong description ito. Wala lang po tayong maraming ano, yield na may pakita. Pero yung harvest na nakikita nyo yan ay sa bundok, native po yan. Sobrang dami yung nakuha ko dyan sapagkat ang ganda po nung sanga. Kaya ang conclusion ko is nakabase po sa sanga, dami ng sanga, laki ng puno, ang yield ng lansones, ano man ang variety niya. Pagdating po sa presyo ay talagang hindi mananalo ang native. Dahil nga pag same harvest, same ano, yung season, same lang yung volume ng ibebenta, talo talaga ng longkong. Sa lasa po, mas matamis po ang longkong ng kaunti. Kaunting-kaunti lang, parang sugar siya. Pero yung linamnam niya ay anumang uri ng variety, longkong native pa rin ang the best kahit anong variety. Kasi nga, kaya naglalabanan yan ay native ng Pilipinas ito, not ng ibang bansa, iba't ibang bansa. Ang longkong ay native ng Thailand. So para silang native, kaya napakaliit ng difference niya. Yield lang siya at sa value nagkakaiba. So yun lang po, naway nabigyan ko kayo ng kaalaman. Tip po sanang wag skip ang ads dahil nagpapagamot lang po kami ng aming ina na may cancer. Hopefully makasurvive siya. At magdadagdag po tayo ng mission sa buhay. Please support all Filipino vloggers. Pakita po natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino. Paalam muna po sa ngayon. Hanggang sa muli po nating informative
videos. At dyan po, nagtatapos ang maikli natin vlog. Kung kayo po mahilig sa mga itong klaseng upload, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga upcoming videos. Paalam muna po sa ngayon. Bye-bye and God bless.